Good day everyone, it's me again, Lorenzo Bini Manalo, ang inyong kanego. Sa video na to, pag-usapan naman natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng self-confidence o tiwala sa sarili. Paano tayo magkakaroon at paano natin ito i-improve. Kaya kung isa ka sa mga taong minsan lang nag-alinlangan na magtiwala sa iyong sarili at minsan parang nawawalan ka na ng tiwala sa sarili mo, para sa iyo talaga ang video na to. Kaya panoorin mo at tapusin mo hanggang dulo. Pero bago yan, kung di ka pa nakasubscribe, pindutin mo na lang ang subscribe button. Pati na rin ang bell button para ma-notify pa kita sa mga susunod ko pang mga videos. Okay, tara, simulan na natin. First of all, ano muna pala ang ibig sabihin ng self-confidence o tiwala sa sarili? Ito ay ang paniniwala at tiwala ng tao sa kanyang sariling kakayahan, sa kanyang kakayahang makamit ang kanyang mga minimithi. Ang may mga taong may mataas na self-confidence ay nagiging comfortable sa kanilang mga sarili. Sila ay hindi nahihiya sa kanilang mga kahinaan at natututo sila sa kanilang mga pagkakamali. Handa silang mag-take ng risk. Handa nilang subukan ang mga bagong bagay at harapin ang mga hamon. Mas madalas, nakakakita sila ng mga positibo sa anumang sitwasyon at naniniwala sila sa kanilang kakayahan na malampasan ang anumang pagsubok. May kakayahan din sila na makipag-ugnayan ng maayos sa kanilang mga nakakasalamuha, lalo na sa ibang tao. Ang self-confidence o tiwala sa sarili ay isa sa pinakamahalagang dapat taglayin ng isang tao upang magtagumpay sa buhay. Ito rin ang nagtutulak sa atin na harapin ang mga hamon at magpatuloy kahit sa anumang pagsubok ang dumating. Sa palagay ko nga, ay mas importante pa nga ito kaysa sa pagiging henyo. Bakit ko ito nasabi? Napansin ko lang at marami akong kakilala na matalinong tao pero kulang sa self-confidence. Kaya hindi nila nai-apply ang kanilang mga nalalaman. Hindi dahil sa wala silang alam, kung hindi dahil natatakot sila at wala silang tiwala sa sarili nila. Habang meron namang hindi namang kagalingan, pero punong-puno ng kumpiyansa sa sarili, ay sila pa rin ang nagiging mas successful sa buhay. Knowledge is power, but knowledge is not power if actions is not taken. Ang isang halimbawa dito ay isang tao na gustong magnegosyo na kahit gaano sila katalino, ay mahina ang loob niya na sumubok, ay siguradong hindi siya makakapag-umpisa. Habang may mga tao naman na kahit walang alam at walang puhunan, ay nakapag-umpisa at nagawang magtagumpay sa negosyo.
dahil lamang sa meron siyang lakas na loob at tiwala sa sarili na kahit hindi sila sigurado sa resulta ng kanilang mga ginagawa, sinusubukan pa rin nila. Mahalaga na magkaroon tayo ng tiwala sa ating sarili dahil kapag tayo ay may self-confidence, ay nagiging bukas tayo sa mga pag-i-improve para mas lalo pa tayong matuto. Ito rin ang nagiging daan para magtiwala ang ibang tao sa atin. Ang pagbuo ng self-confidence ay hindi imposible, pero hindi rin ito madali. Nangangailangan ito ng maraming oras, patuloy na pagsasanay, at positibong mindset. Narito ang ilang mga hakbang upang mabuo ang self-confidence mo. Una, kilalanin ang iyong sarili. Alamin ang iyong kakayahan, talento at kahinaan. Maglaan ng oras para sa pagpapahalaga sa sarili at pag-unawa sa iyong natatanging mga katangian. Ang pagkilala sa sarili ay patuloy at wala itong katapusang proseso. Huwag kang matakot na mag-eksperimento at mag-grow ka nego. Ang pangalawa, magtakda ka ng mga layunin. Mag-set ka ng goals. Kahit maliit na hakbang, subukan mo ang mga bagong bagay at alamin kung ano ang makakapagpasaya sa iyo. Sa bawat tagumpay, kahit gaano pa ito kaliit, madadagdagan ang tiwala sa iyong sarili. Ito, magsanay ng positibong pag-iisip. Palitan mo ang negatibong kaisipan sa mga positibong pahayag. Halimbawa, sa halip na sabihin mo na hindi ko kaya, sabihin mo susubukan kong gawin. Ayos ba? Pang-apat, magsana ng aktibidad na nagpapalakas ng iyong kakayahan. I-enjoy ang mga aktibidad na nagpapalakas sa iyong kasanayan tulad ng sports, iba pang mga habits. Sa pag-unlad sa mga ito, mas tataas ang iyong tiwala sa sarili. Pang-lima, makipag-ugnayan sa mga positibong tao. Sa paligid ng mga taong sumusuporta sa iyo, mas madali ang pagbuo ng self-confidence. Iwasan mo yung mga taong nagiging sanhi ng negatibong pag-iisip. Kasama na ang mga taong nagbibigay sa iyo ng problema na kahit kaya naman nilang gawin, ay sa iyo pa rin nila iaasa. Pang-anim, harapin ang takot. Subukan ang mga bagay na kinatatakutan mo. Ang pagsubok sa mga bagay na kinatatakutan mo ay nagkakaroon ka ng paglago at makahanap kahit hindi ka komportable. Katulad itong ginagawa ko. Dati takot akong magsalita at mag-upload ng mga videos. Pero sinubukan ko pa rin. Pero naramdaman ko na exciting din pala to. Kahit minsan, hindi ako komportable. Sa palagay ko, na-improve ko naman kahit papano. Pampito, mag-aral at matuto. Patuloy kang magbasa o mag-aral sa mga bagay na interesado ka. Ang kaalaman ay nagdadala rin ng tiwala sa iyong sarili. At ang pangwalo, isagawa ang self-care. Alagaan ang ating sariling kalusugan at isipan sa pamamagitan ng tamang pagkain, ehersisyo, sapat na tulog at wastong pahinga. Wastong pahinga, hindi labis, hindi sobra. Ang magandang kalusugan ay importante sa pagkakaroon ng positibong pananaw. At kapag positibo ang pananaw mo, magkakaroon ka ng tiwala sa iyong sarili. Ang kalaban natin dito ay ang mga negatibong epekto nito sa ating buhay. Tulad ng kapag nawala ka ng self-confidence, ay maaaring magdala ng takot at posibleng hindi ka na sumubok. At iwasan mo yung mga oportunidad na magpapalago sa iyo. Magkakaroon ka pa ng negatibong pananaw. Posible na magkaroon ka ng negatibong pag-iisip sa iyong sarili at sa iyong kakayahan na nagiging sanhi ng kawalan ng kumpiyansa, nagiging limitado
ang ugnayan, ang pakikipag-ugnayan, ang kawalan ng tiwala sa sarili ay maaaring makaapekto sa kakayahan mo makipag-ugnayan sa ibang tao. Maaaring mong iwasan o makihalubilo pagsisisihan mo na makalampas sa mga pagkakataon dahil sa takot mo at kakulangan ng tiwala sa sarili. Ang hindi pagtitiwala sa sarili ay maaaring magdulot ng stress at anxiety na nagpapahirap sa iyong mental at emosyonal na kalusugan. Maaaring magdulot ng problema sa iyong professional at personal na relasyon dahil hindi mo na ipahayag ang iyong damdamin o opinyon. Sa pagbuo ng self-confidence, mahalaga ang tiyaga at pasensya. Ang bawat hakbang ay isang bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa mas mataas na tiwala sa sarili. Sa madaling salita, ang self-confidence ay nagbibigay sa iyo ng lakas para maabot ang iyong mga pangarap. Kaya mga kanigo, mahalaga na magtrabaho sa pagpapalakas ng tiwala sa sarili upang maiwasan ang negatibong epekto nito. Maraming salamat sa pagtapos mo ng video ko na ito at sana kahit papaano may natutunan ka sa mga sinabi ko. Muli, ako po si Lorenzo Pinoy Manalo, ang inyong kanigo. Mahal ko po kayo. God bless you.